Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 02 January 2024. Ang bilis lumipas ng bagong taon, no? Nandito na tayo sa Aklat ng Ezra chapter 5. Basa. Ezra chapter 5 verse 1. Ng panahong iyon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Iddo ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudiyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Verse 2. Nang marinig sila ni Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ni Josue na anak ni Josadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Ezra chapter 5 verse 3. Agad dumating si Tatinai. Verse 3 guys, so pakisundan niyo ako ng basa. Agad namang dumating si Tatinai na gobernador ng kanluran ng Euphrates at si Setar-Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubbabel at Josue, sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito? Verse 4, tinanong pa nila, ano ang mga pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito? Verse 5, ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudiyo, kaya't hindi sila pinakialaman ng mga pinunong taga-Persya, habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Verse 6, ito ang ulat na ipinadala ni Tatinai sa hari. Verse 7, sumain niyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Verse 8, ipinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas ng bato at ang mga pader naman nito ay pinapatibay sa pamamagitan ng mga truso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagawa. Verse 9, tinanong po namin ang matatandang pinuno roon kung sinong nag-utos sa kanila na gawing muli at tapusin ang templo. Verse 10, tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Verse 11, sinagot po nila kami ng ganito, kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Si King Solomon yun guys. Verse 12, ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeong. Si Nebukadnezar, hari ng Babylonia, winasak ni Nebukadnezar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Verse 14, ipinabalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebukadnezar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sisbazar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudiyo. Verse 15, sinabi ng hari kay Sisbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Iniutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Verse 16, kahit naparito nga si Sisbazar at itinalagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimulan ang pagtatayo ng templo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Guys, nagpapatuloy pa raw hanggang sa kasalukuyan. Sa katanungan ngay, hindi pa ito tapos. So it means may ginagawa pa ngayon dyan na templo. Aywan ko kung bakit hindi pa ito updated yung Bible. Kasi tingnan mo guys, Kaya verse 16, pakibalikan yung verse 16. Ezra chapter 5 verse 16. Kaya't naparito nga si Sisbazar at inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon, sinimulan ang pagtatayo ng templo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kasalukuyan guys, it means now.
Sa katunayan nga'y hindi pa ito tapos o hindi pa raw tapos. Verse 17, ngayon kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga taguan ng mga kasulatan ng kaharian sa Babylonia kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid ninyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito. Nandito na tayo sa Ezra chapter 6. Muling natagpuan ang utos ni Haring Ciro. Ezra chapter 6 verse 1, nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng hari na nakatago sa Babylonia at sa lungsod ng Ekbatana. Sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ng isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Verse 3, nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang do'y mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangan ang templo ay 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Verse 4, ang bawat pundasyon nito ay dapat na 3 patong ng malalaking bato at sa ibabaw ang mga ito ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Verse 5, ang mga ginto at pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebukadnezar sa Babylonia ay dapat din isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. Inuutos ni Dario na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Ezra chapter 6 verse 6, nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatinay at sa mga kapanalig nito. Kay Tatinay na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates, huwag na kayong makialam dyan. Verse 7, hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudiyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Verse 8, iniuutos ko ring tumulong kayo sa gawaing ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat nabayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Verse 9, kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem gaya ng batang toro, lalaking tupa at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak at langis. Verse 10, gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ang hari at ang mga anak nito. Verse 11, ipinag-uutos ko rin na parusahan ang sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. 1 biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutulong sa katawan ng taong iyon. At itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Ang lupit ng parusa guys sa pagsumuway, katingnan mo yung verse 11. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ang sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. 1 biga ang huhugutin sa kanyang bahay, patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Parang lechon baboy lang itutuhog sa katawan. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Verse 12, pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya, pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos ni kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Ayan, kung sino man magtatangkang wasakin ang templo ng Diyos sa Jerusalem, paparusahan. Dapat itong lubusang ipatupad. Pabagsakin daw guys. Ulitin niyo yung verse 12. Verse 12, pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya, pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos nito kaya't dapat itong lubosang ipatubad. Itinalaga ang templo. Verse 13, lubos ngang ipinatupad ni Tatinay na gobernador at si Setar-Bozenai pati na ng kanilang mga kasambahang
at pati na ng kanilang mga kasamahang pinuno ang ipinag-utos ni Haring Dario. Verse 14, patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Hudiyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad ni Naziro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia. Verse 15, ng ikatlong araw ng pakisabayan nyo ako guys, nabubugal na ako. Verse 15, ng ikatlong araw ng ika-12 buwan sa ika-6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Verse 16, ang buong sambayan ng Israel, mga pari at Levita at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Verse 17, sa pagtatalagang ito, nag-alis sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel, isa para sa bawat lipi ng Israel. Verse 18, inilagay nila ang mga pari sa Verse 18 guys, inilagay nila ang mga pari at Levita sa kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Ang Paskwa. Ezra chapter 6 verse 19, pagsapit ng ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Paskwa ay pinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Verse 20, sama-samang nilinis ng mga pari at Levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan at pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pangpaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa pari at para sa kanilang sarili. Verse 21, ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag, kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 22, sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. Bukas nitong chapter 7 guys, dumating si Ezra sa Jerusalem. Asan yung ballpen? Ano na bukas? 3 na tayo bukas, diba? 3 December 2023. Bye everyone. God bless.